umaga mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa layers and type of soil. Pero bago tayo magsimula, narito ang ating mga kasanayan. Una, natutukoy ang iba't ibang uri ng lupa. Pangalawa, nalalaman ang bahagi ng lupa na ating ginagalawan. At pangatlo, nalalaman ang kahalagahan ng lupa sa mga tao, hayop at mga halaman. Pero bago tayo magsimula, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, bahagi ng mundo na maaaring pagtamnan ng mga halaman. Ang tamang sagot ay lupa. Pangalawa, saan makikita ang sikat na bulubundukin sa Pilipinas na tinatawag na Chocolate Hills? Ang tamang sagot ay Bohol. Pangatlo, ang Mayon sa Bicol ay isang halimbawa ng anong uri ng anyong lupa? Ang tamang sagot ay bulkan. Pang-apat, ang blank ay isang patag at matabang lupa na tinatamnan ng palay at gulay. Ang tamang sagot ay kapatagan. At panghuli, ang Pilipinas ay binubuo ng tatlong malalaking blank. Ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tamang sagot ay bundok. Mahusay mga bata. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngunit may babasahin ako sa inyong maikling kwento. Ang kwento ay tungkol kay Harold. Habang nakatayo si Harold sa labas ng kanilang bahay, naisipan niyang magtanim ng halaman na ilalagay niya sa kanyang silid. Kumuha siya ng paso, panghukay, pananim, at mga lupa na nakuha niya sa paligid ng kanilang bahay. Sa dami ng lupa na kanyang nakita, hindi niya alam ang nararapat na lupa na kaniyang gagamitin. Nilagay niya ang tatlong uri ng lupa sa paso. Ito ay clay, loam at sand. Pagkatapos niyang maglagay ng lupa, ang mga paso ay nilagyan niya ng mga supling ng mga halaman dito. Diniligan ni Harold ang tatlong halaman na kanyang itinanim, ngunit may napansin siyang kakaiba dito. Ano kaya ito? Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang ginawa ni Harold? Pangalawa, ano-ano ang mga gamitan sa pagtatanim ang kanyang inihanda at ginamit? Pangatlo, ano ang tatlong uri ng lupa ang kanyang nakuha sa kanilang bakuran? Pang-apat, ano kaya ang napansin ni Harold nang diniligan niya ang tatlong halaman? At panghuli, kung kayo ang tatanungin, mahalaga ba ang pagtatanim ng puno at mga halaman sa ating paligid? At bakit? Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa mga uri ng lupa at mga layers nito. Ang lupa ay isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang pangunahing kailangan ng mga halaman upang sila ay mabuhay. Mahigit 30% ng mundo ay binubuo ng lupa. Ito rin ang nagsisilbing tirahan ng maliliit na hayop katulad ng bulate. Narito ang tatlong uri ng lupa. Una dyan ay tinatawag nating loam o baltic. Ito ay buhaghag at karaniwang nakukuha sa gilid ng lupa. Tumataba ito kapag nahahaluan ng compost o mga nabulok na dumi ng hayop, dahon at pagkain. Pinakaangkop ito sa pagtatanim ng mga halaman. Ang pangalawa ay tinatawag nating clay o luwad.
Ito ay malagkit kapag nababasa. Nalulunod ang mga halaman sa ganitong uri ng lupa. Nabibitak-bitak naman ito kapag natutuyo dahil sa sikat ng araw. Pinakamainam din itong gamitin sa paggawa ng mga paso na taniman ng halaman. At ang pangatlo ay tinatawag nating sandy o mabuhangin. Ito ay uri ng lupa na may halong buhangin at maliliit na bato. Hindi lahat ng halaman ay nabubuhay dito dahil bumababa kaagad ang tubig. Ito ay nanggagaling sa mga tipak na bato na makikita natin sa karagatan. Yan ang tatlong uri ng lupa. Ngayon, dumako naman tayo sa layers ng soil or soil layers. Una, ang tinatawag nating O-horizon or humus. Ito ang pinakataas na layer ng lupa kung saan matatagpuan ang mga nabulok na halaman at patay na hayop. Tinatawag natin silang humus. Pangalawa, A-horizon or topsoil. Ang topsoil ay matatagpuan sa ilalim ng humus. Ito ang layer ng lupa kung saan makikita ang mga ugat ng halaman at ibang uri ng hayop katulad ng uod. Next is he-horizon or zone of leaching. Bahagi ng lupa na naglalaman ng mga minerals at iba pang organic materials. B-horizon naman or subsoil, ito ang uri ng lupa na malambot katulad ng luwad o clay. At umaabot dito ang mga ugat ng malalaking puno katulad ng puno ng mangga at nara. C-horizon or regolith or parent rock. Ito ang layer ng lupa na kadalasang makikitaan ng bitak-bitak at marurupok na bato at wala ng ugat ng halaman ang umaabot dito. At ang panghuling layer ay tinatawag nating R-horizon or bedrock. Ito ang layer ng lupa kung saan makikita ang patong-patong na malalaking tipak ng bato. Yan ang layers ng lupa. Narito naman ang mga iilang insekto na maaaring mabuhay sa ilalim ng lupa katulad ng mite, corpse horse or beetle, springtail, woodlouse, earthworm o uod, and then Poseidon scorpion. Yan ang iilan ng mga hayop or insekto na maaaring mabuhay sa ilalim ng lupa. Kayo ba ay may katanungan mga bata? Kung wala, dumako na tayo sa Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay sandy. Pangalawa, ang tamang sagot ay loam. Pangatlo, ang tamang sagot ay bedrock. Pang-apat, ang tamang sagot ay humus. At panghuli, ang tamang sagot ay clay. Magaling mga bata! Para sa inyong pangalawang
5, 4, 3, 2, 1, 0. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay humus. Pangalawa, ang tamang sagot ay topsoil. Pangatlo, ang tamang sagot ay subsoil. Pang-apat, ang tamang sagot ay parent materials. And panglima, ang tamang sagot ay bedrock. Magaling! Para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakita.